We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Sarong drug den sa Naga City, sinakyada kan mga otoridad. Tulo ka tao arestado, si Chris Novello nakatutok. Nagpapat session pa ang pirang personang inikan maaktuhan kan mga otoridad sa sarong pigkukonsiderar na drug den sa barangay Mabolo, Naga City. Kaya dain na nakapalagpa ang tulong persona kan arestuhon kan mga otoridad. Nakuha pa sa mga ini ang nasa 74,800 pesos na kantidad kan pigtutubod ng shabu asin mga drug paraphernalia. So, to our surprise, yung nahuli namin isang babae is deaf and mute pa rin. Yung isang nahuli po natin is dati na po siyang nakulong for the case of parricide. Sinaksak niya po yung nanay niya. Nagpositibo man subutan mga ini sa ginibong drug test. Sa Barangay Balata sa parehong syudad, tulong katao man ang nadakop sa operasyon kan mga otoridad kontra iligal na droga. Nakuha sa posisyon kan mga ini ang nasa 50 gramo kan pigtutubo ng shabu na may estimated market value na 340,000 pesos. Sa Carcelman kan Libmanan Municipal Police Station ang bagsakan 48 anyos sa si Jay. Kan maaktuanan sa iyang pagpapakal ning sarong sa kan pigtutubo ng shabu sa Barangay Station Church site Libmanan Kasuudma. Dahil sa iyang katayuan na saro siyang person with disability, ang mga parokyano po ang nagbabakal sa iya. Ang monitoring na po mga taga-igdima lang sa Libmanan to mga hararanin sa iya. Nangapodan man ang mga otoridad sa mga taong padagos na nag-imbwelto sa transaksyon kan iligal na droga na pundohon na ang sa indang iligal na gibo. Kay Baran si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sarong mini fuel tanker ang nasulo sa Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon. Tulos man na nagresponde ang mga personahe kan BFP Bulan, alagad na ginpa dipisilan ang pagpalsok sa kalayo. Apwera sa nasambitan ng tanker, nadamay pa sa insidente ang duwang motorsiklo. Mayo man ni nakulugan sa insidente. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad para maaraman ang pigikanan kan kalayo asin ang kabilugang danyos na pigwalat kaini. Yun po, galing po yung apoy sa mini tanker din po. Medyo kumalat po doon kasi medyo magkatabi lang po. Yun po kami nahirapan kasi po may bulb po na nag-leak doon. Kaya medyo natagalan po din namin. Pero Panahabon sa piso wifi sa Kamalig Albay sa pool sa CCTV. Mantang sarong senior citizen, irido makalis mabiktima nin riding in tandem suspect sa Naga City. Tutukan sa report. Sa pool sa CCTV camera ang panahabon kan sarong lalaki sa piso wifi sa sarong barangay sa Banuan kan Kamalig Albay. Sa enot na hiling uhunaon mong naguhulog sa nanimbarian sospek, alagad iniluwas na palan kaini sa iyang bulsaan sarong bakal na ginamit kaini sa pagraot sa grills. Sigun sa may sadiri na nagsayuman na maghampang sa kamera, nasa 3,000 pesos ang nalalay kan sospek. Sa ngunyan dait pa nasususog ang nasambitan ng sospetsado. Irido ang sarong senior citizen sa Naga City makalisubot ining maguyod kan riding in tandem. Hali subot sa Banuanin sa ngay kamarinisor ang biktima na may tuyukuta na sa NBI Naga. Sa pag-imbestigar kan Station 2 kan Naga City Police Office, nakipagmatagasan subot ang biktima sa riding in tandem suspects kan pinirit kan mga ining agawon ang sa iyang baghasa sa maguyod ini kan motorsiklo. Nagsapo nin lugad sa braso ang biktima na nasa marahay naman na kondisyon ngunyan, mantang dain naman nagtrayumpo ang mga sospetsado na malalay ang bagka ini. Daip maitukdo kay itong lola kung saan itong exact na location, kaya papahanap kita ng mga CCTV footage tanganing makatabang sa tuyang ginigibong investigasyon. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.
Magnitude 4.9 na linog na matean kasubagong maagahon sa Camarines Sur. Mantang magnitude 4.0 na matean naman sa Catanduanes pasado alas 4 kasubagong maagahon. Para sa iba pang detalye, nakatutok live si Chris Novelo. Chris? Kate, handal asin pagkatakot ang namatian kan mga taga Camarines Sur ni Hulikan. Namatian na magnitude 4.9 na linog kasubaago. Inhulitaan iba sa mga indicate may trauma pa sa nangyaring earthquake swarm kang taong 2021. Mahihiling sa CCTV footage na inisalaog kan sarong kakanan sa Naga City ang mga nagkakaturog na empleyado. Aban-aban pa. Madadangog ang sarong makusog na tanog kan pagyugo-yugo huli sa linog. Sa kusog kaini, mahihilingan paghiro kan ilaw sa establishmento. Asin haros napakugos na sana sa poste ang sarong lalaki. Nabigla ako yun sa paglinog ko sa bago. Napakugus nga ni ko ito baka magkaturong pagyari ang ato, magkataranggal. Dati kaya na tanggal na kato si mga electric pan. Sigun sa FIVOX, magnitude 4.9 na linog kunsain sa Banuan kan Tinambak, ang epicenter kini sin tectonic ang pigikanan, apwera sa Camarines Sur, namatian pa ang epekto kan linog hasa sa pirang lugar kan Quezon Province, Albay, Camarines Norte asin Sorsogon. Kung napansin niyo po sir, yung depth niya po is sa ito information number 2 is 4 po. So ayun po, malaking contribution po yun kaya mataas po yung intensity or mas naramdaman po siya ng tao po sir. Pigdedeterminaran pangunyan ka na hensya kung natin na ubagong fault line na naghiro na naging kausakan makusog na linog kasubagong maagahon. Tulos man na nagkundusin ng Rapid Visual Assessment ang CDRRMC asin City Engineers Office sa mga mid asin high-rise na edipisyo, lalo na sa merkado publiko kan syudad. Mantang may man ning nakulugan asin normal subot ang sitwasyon sa Banuan kan Tinambak, daw ini anagin sentro kan linog. Ang munisipyo may naano na ganing napasa ning ni pagkina bintana, pero sa sentro po pag libot ni medyo normal man po duman. Pati po itong mga landslide po prone area po na pigyo mananingon yan. Mientras tanto, pasado alas 4:41 ni maagahon, kanairistro man ang magnitude 4.0 sa Catanduanes. Mayo man ni naikurit na danyos asin nairido sa insidente. Kate, liwat man na nagpaghiramdom ang mga otoridad na daita man ma-forecast ang mga mangyayari pang linog na dapat andam kita sa dapat nagibuhon siring kan pag-duck, cover and hold, paglikay sa mga electrical asin mga bagay na madaling mapasa asin ang tulos na pagduman sa open area. Kate? Jos Mabalos, Chris. Imbes na basketball jersey, mga bestida asin man iba-ibang bado na pambabae ang naging uniforme kan mga nagkawat sa paliga kan Barangay Plancha San Fernando, Camarines Sur. Ang istorya sa likod kan aliw na konseptong ini, aramon taki Jessica Kalinog. Parehong hilig ninda Alexis asin Lance kan Barangay Plancha San Fernando ang pagkawat nin basketball. Iba daangani ang darang angas, pagyao na sa court, asin may daradarang bola. Urog na kung nakasulot pa nin jersey. Alagad talagang napalaban subuot sinda sa pigbalehan na paliga sa saindang barangay. Imbes kayang basketball jersey, an saindang sulot na uniforme, mga bestida asin maniba-ibang bado na pambabae. Talagamang tanggalan angas kan mga player, sabay rampa palaog sa court kan saro-saro ng pinabisto. So totoo, makawat kamo o kamo an mga muskan grupo. Di po ay mailang ta kaugmaan po para sa kaugmaan. Kaugmaan mo kang barangay mita. Bakla pagkabanggi. Lalaki pagkaga. Aliw man an mga itsura, alagad pagpuon kan karawat, seryosong ralaban na. Sa huri nga ni, tuminabla pa ang duwang grupo na naglaban. Ang konseptong ini, ideya kan sangguniang kabataan officials kan Barangay Planza. Istorya ni Lexter, barakong magayon ko taanaan plano nindang gibuhon. Alagad huli sa kakulangan in budget. Napuli ini sa barakong makashoot. Napigbalehan kan mga jóvenes edad 15 hasta 30. Ini po ginibuan mi manggirarin paraan para mailaog mi ang okasyon na iyan. Dagdag kolor nga ni po sa mong kapistahan. Duwang team lang po, pero ano sila sa tig 13 po sindang member. Duwa lang talaga. Ano lang po talaga, itong karawat-kawat lang. Pero si Kawat Pingali po talaga naging seryoso. Pakonsuelo na sa namandaan pa premyo na pigbaranga na sanakan duwang nagkawat na grupo.
Sigun kay Lexter, plano nindang gibuhunaan parehong aktibidad sa mga masunod panindang kapistahan. Bako man mag-arbo, alagad an importante, an ugma na dara kaini, na ididribble ninda asin buwelong na ipapasa hali sa mga organizer, pasiring sa mga player, hasta sa publiko na nakakadalan kaini. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sir, may mga Andres pa daw niya na panahon? Mayroon ba? Kasi sa totoo lang, sa pagmamahal ng bilang mag-asawa, talagang sinusunod yung kagustuhan ng asawa kasi mahal mo siya eh. Yan po, meron man pong under talaga na babae ngayon. Kasi katulad ko, karamihan talaga sana namin kang agum ko, ako kang under eh. Sugal-sugal lang si agum na babae, si lalaki, trabaho, papasapnaon, papaluton, gabos. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pasintabi po mga kapuso sa masela na baretang ini. Sarong ido sa ginubatan Albay na dukayan na duguan asin pinutulan subuot nin sarong bitis kan dei pa nabibistong persona. Pagiging responsable kan mga pet owner, mahigot na pigkakampanya kan animal welfare advocates sa Albay. Ang detalye aramunta sa pagtutok ni Jessica Kalinog. Ininaan itsura kan ido na si Bamboo kan madukayan kinaagahan sa haraning tindahan sa barangay Minto Ginubatan Albay. Duguan asin putol naan sarong bitis sa inutan. Kung sisayan may kagibo ka ini, mayo subuot nin makasabi. Posibleng maagahon nakaluwas subuot si Bamboo sa harong na dai na mamangnuhan. Yung dugo, nagkalat siya actually sa barangay road namin. Sadly nga, walang CCTV dito sa barangay namin. So talagang hindi namin ma-identify kung sino, walang gustong mag-witness kung sino yung nakakita or nakarinig kung sino yung may gawa. Tulos manindang dinara si Bamboo sa veterinary clinic. Basado sa obserbasyon kan veterinaryo, sundang subuot ang ginamit na pantaga digdi. Naimpeksyon si Bamboo kaya haros 5 aldaw na nagtinir sa klinik. Kasubanggi, naipuli naman ini ni Grace. An pagtubod kan barangay, residente sa nakan sa indang lugar an may gibo ka ini. May nakatagama naman subuot na pondo para sa ibubugtak na CCTV sa barangay. Siring man nahurot na nindang madugangan ang mga barangay tanod na mapatrolya sa indang lugar. Lapit sa 4, mag-regular dito na kami ng bagong po. Ito-tackle ko din po yan, madam. Sa mga residente po, huwag natin gawin yan sa aso natin. Pag nahuli tayo ng ginawa niyo yan sa aso na ganyan, sigurado makukulong kayo. Tapos, yung mga ibang nag-aalagang aso naman, sana nakatali din yung aso nila. Sa irarong kan Animal Welfare Act, ang sisayman na magadan, torture o mamaltrato sa mga pet animal, pwedeng makulong nin 6 na bulan hasta 2 taon asin magbayad nin hasta 5,000 pesos na penalidad. Isipin lang po natin na we can always be rescuers ourselves. Hindi na natin kailangan ng ibang tao para mag-report po. Yung mga statements po kasi kailangan may tao mismo na magte-testify. Yung video po na yon, pwede na po yun natin na magamit as evidence para mapanagot din po yung mga tao o yung tao na may gawa. Pagtaong doon man ni Ednalyn, kung ano ang pribilehiyong nareresibikan mga tao, iyuman dapat ang itaos sa mga atamang hayop. Kung daiman inikayang itaos sa mga ido, ikos o sa iba pang hayop, lalo pa na mayo kang karapatan na sinda pagkulugan. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pigyan kami narngunyan kan Bangko Sentral ng Pilipinas saan mga small-scale miners sa Camarines Norte na sa indana sa naipabakal ang mga namiminang bulawan. Sigun sa BSP, dakul sindang pigtataong financial mechanism para sa mga nagpapabakal nin bulawan. Alaga day inipiga aprobitsaran kan mga minero. Mas dakula man subuot ang presyo asin tax-free pa
kung sa BSP ini dadarahon, alagad kaipuhan na dai ini ginamitan nin asoge o mercury. Sa ibong kaini, mas dakul kayang small-scale miners ang nagpapabakal sa black market. Dawa hababaan kantidad, huli ta mas marikas asin dai na kinakaipuhang magparehistro. Huli kaini mas nakikinabang subuot ang black market kumparar sa gold reserve kan nasyon. Kapag ibang masasal po tayo nagbebenta ng ito, sinisiguro po ng PSP na fair ang pricing na binibigay natin sa mga minero. Investors Forum pigsagibo kan LGU sangay tanganing urog na maiheras ang bentahe kan ipigmuk ng Mariculture Park sa Banwaan. Si Jessica Kalinog para sa report. Iniyan itsura kan 200 na hektaryang Mariculture Park na ipigmuk na sa Barangay Bungalon sangay Camarines Sur. Pigbukasan ini sa commercial asin small-scale fish cage operators gikan sa man iba-ibang lugar sa nasyon. Mga sira na bangus an mayor na pigpo-produsir digdi. An kumpanya ninda Michael nag-invest digdi nin 200 fish cages. Nung nag-establish po mami itong Sagnay Mariculture Park is isa po ito sa tinignan na baka isa po sa mga promising na site na pwede po tayo mag-produce ng high quality na bangus. Sigun sa primerong investor na si Argel, magayon ang survival kan mga sira sa Mariculture Park na inikan sangay. Digdi po sa ang tigaano mi na lang is diit pa ang market kang bangus. Unlike duman sa nakakaubos kaming 10 tons ang every harvest mi. Sa ginibong Investors Forum, pigtukar ang mga kahaputan asin concerns kan mga investor asin stakeholder sa operasyon kan sangay Mariculture Park. Pigpahiling man ni Chef Roy ang iba pang pwedeng gibuhon sa mga mapoprodusir na bangus na makakatabang sa pag-market kaini, siring na sanakan bottled bangus. Bebenta nila na mas mura yung kanilang produkto, yung mga kanilang mga undersized na bangus, undersized na mga fish. Pwede silang mag-process to add value. Circular cage ang pigagamit sa Mariculture Park. Gibo ini sa plastic material na sigun ki Samuel. Suwak sa lokasyon na pirming pigtatamaan o pigaagihanin bagyo. So yung gamit natin na material called high density polyethylene cages, ito ay very flexible pagdating sa alon. So actually kaya na ng maximum of 3 to 5 meters wave height capacity. So ang advantage nito, pag may bagyo, hindi ito madaling masira. Presente man sa forum ang mga opisyales gikan sa BFAR Central Office kung sa impigtawan duon kan mga ini taan mariculture iyuan poturo kan fisheries sa nasyon. Kaya crucial asin critical subuot ang proyektong ini sa Banwaanin sangay. At ang kahalagahan po nito unang-una doon sa ating local fish production. So mau-augment po ang local fish production natin and that would mean sufficient supply of fish locally. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Padikit-dikit nang nag-uuswag ang produksyon kan yellow asin white corn sa Banwaan kan Daet Camarines Norte. Inibasado sa datos kan Municipal Agriculture Office kung sain mas nagdakula subuot ngunyan ang produksyon nin yellow corn sa Banwaan kung ikukumparar ka nakaaging taon. Mas naging mabenta naman kaya ang yellow corn poon kan iguana nin nagkukuha kaini sa probinsya kumo saro sa mga raw material sa paggibo nin feeds. Katakod kaini nakaresibi subuot ang asosasyon nin mga paratanom nin mais nin makinarya na nagkakantidad nin 3.5 million pesos gikan sa Department of Agriculture. Sa tabang kaini mas makakayanan na kan mga paraoma na magprodusir nin bastanteng supply nin yellow corn na kinakaipuhan kan mga feed milling companies. O Mrs. Ngunyan? Ngayon, sa ako kan tabi siya ng mga po, may na daw pamanong kaya lang, bira na ang baga po. Sir. Ako sa muya, talagang ginagampanan namin ang trabaho para maing masabi ng agumi. Ano pong masasabi mo sa mga Andres? Pagiging Andres, paragos lang, dahil mo rin pag-asa. Good luck sa mga Andres. Basta ako, dahil man ko na Andres kang agong kota. Aral daw may income. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Mga kapuso, magtinir na maging alerto. Huli tapadagos na mapauran ang pirang weather system sa man iba-ibang parte kan nasyon. Iyan ang amihan asin easterlies. Maging ang posibilidad kan localized thunderstorms. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin pag-uran sa pirang parte kan Bicol Region, Cabale and Camarines Provinces, Albay, Catanduanes asin Sorsogon. Pigabisuhan man na mag-iingat o mag-ingat ang natadadang parte kan nasyon sa posible pag-uran. Mga lumber na ipinaanod sa salog sa Viga, Catanduanes na-recover kan mga otoridad. Mantang nasa 900,000 pesos na undocumented lumber na sabat kan mga otoridad sa Matnog, Sorsogon. Si Don Jimenez nakatutok. Pidaso ni mga lumber ang pigtutubod ang illegal na pigpalod ang na-recover kan mga otoridad makalis na ipaanod sa salog sa barangay Almuhela, Viga, Catanduanes. Sigun sa report, nagkukondusir ng intel monitoring ang mga otoridad kan madakop ang 62 anyos na lalaki mantang pigahakot ang 10 pidasong lumber na nagkakantidad nin labi 4,300 pesos. Sa ngunya, nasa kustudiyan na kan mga otoridad ang sospek para sa maninigong disposisyon. Paalala ang ating mga kababayan, huwag po sila gumawa ng mga illegal na gawain po. Haros nasa 900,000 pesos na kantidad kan mga undocumented lumber ang nasabat kan mga otoridad sa Banwaan kan Matnog, Sorsogon. Lunad ang mga lumber na ini kan 10-wheeler truck gikan sa Lopez, Quezon asin nakatala ang darahon sa Tacloban. Mayo man ni naipahiling na legal na dokumento ang driver asin pahinante kan truck kaya tulos ining inaresto kan mga otoridad. Base po dun sa ibinigay na may mga nara at iba-ibang klase ng mga good lumbers. Sa ngunya, nasa kustudiya na kan mga otoridad ang 2 persona sin ang mga na-recover na lumber para sa maninigong disposisyon. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ika-160 anibersaryo kan kamundagan ni Andres Bonifacio pigrurumdum ngunyan na aldaw. Titindugan kan rebulto o monumento para sa pigmimirar na ama kan katipunan. Pigahanapan na kan Naga City, LGU. Uyan report ni Chris Novello. Supremo o ama kan katipunan. Yan si Andres Bonifacio E. Castro na nanginot sa revolusyon kontra sa mga Espanyol. Sa paglipas kan panahon, kumunta siyang nahihiling sa 5 pesos na barya. Hinapot ka news team ang publiko kung may aram sindang rebulto o monumento ni Bonifacio. Urog na sa syudad ni Naga. Amayo po. Kay Rizal po, ang aram ko lang. Tsaka yung mga padre na sinauna pa. Amayo po. Rizal. Sa paglilibot ka news team sa syudad, nahanap mi ang tinampong pinangaran kay Supremo, ang Bonifacio Street sa Barangay Tinago. Katakod ka ini, kasabay kan pagrundom kan kompleanya ni Bonifacio. Pigtutugon na naman kan lokal na gobyerno ang pagbuktak ng rebulto, kanama kan katipunan sa laog kan syudad. Sa katunayan, may resolusyon na subot digdi sa legislative body para sa planong pagbuktak kan nasambitan ng rebulto. Ang syudad po naghahanap sa presente ning maninigo na site kung saan po pwedeng ibuktak ang monumento ni Andres Bonifacio. Sa ibong kan kaoran paning rebulto o monumento ni Bonifacio, lugod ay malingawan kan publiko ang sakripisyo kaini asin iba pang Pilipinong heroe para sa katalingkasan kan Pilipinas. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kainot-inoting Marian exhibit sa Ligao City, Albay kung sa intampok ang nasa 40 imahen kan Birheng Maria, pigkondusir kan sarong simbahan. Obheto kan aktibidad, aramon ta sa istoryang ini. Sarong Marian exhibit ang pigkondusir kan simbahan sa syudad nin Ligao. Ginibo ini sa St. Stephen Pro Martyr Parish kung sa ina sa 40 manlain-lain na mga imahe ni Birhen Maria ang tampok sa aktibidad. Gikan ang mga imahe na ini sa mga probinsya nin Albay, Sorsogon na Camarines Sur. Para sa simbahan ang nasambitan ng exhibit, simbolo kan pagiging religyoso kan mga parishioners. First time ini na magkaigwa. So first Marian exhibit ini and ini pigigibo mi katakod kan Solemnity of the Immaculate Conception. Nagpasalamat man ang mga deboto sa Paso owners na naihirasa sa indaan na sambitan ng mga imahen kan Birhen Maria. The owners are really fantastic because they have really kept their passion, and their devotion, to Mother Mary. Kung paano niya to maarog ang mga bertudis ni Mama Mary, pero
asin kung paano kita maparani sa iyang aking si Kristo. Highlight kan aktibidad ang solemnidad kan Immaculate Conception kung sa inagpuunaan siyam na aldaw na novena kaini na matatapos sa maabot na Disyembre 8. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Maabot sa 40 Christmas lanterns asin Belen, nagibukan man lain-lain na police station sa Camarines Sur, pinailawan na. Si iripunta ang magagayon na disenyong gibo sa native product sa istorya ni Chris Novello. Paskong Pasko na ang vibe sa Provincial Command kan Camarines Sur Police Provincial Office. Ini makalis pa ilawan na ang maabot sa 40 Christmas lanterns asin Belen. Nagibo kan mga personahe kan kapulisan sa manainlain na police station sa probinsya. Magaganda naman po ang mga Belen, mga colorful po, and na-showcase naman po ang mga Filipino tradition. Apwera sa makukolor asin magagaya ng disenyo kan mga Belen asin Christmas lantern. Tampok mandigdi ang native products kan manainlain na banwaan. Siring kan abaniko kan kanakman. Magin aqua fisheries products kan kabusaw, bato asin kalabanga Camarines Sur. Pagpapahiling subot ini kan espiritu kan kapaskuhan sa ibong kan mga pinag-agihan ngunya na taon. The twinkling lights that we illuminate today symbolize more than just the holiday season. They represent the brightness of hope, the warmth of compassion, and the spirit of togetherness that transcends among boundaries. Bukas man nini sa publiko na perfect pasyaran kan bilog na pamilya. Ianunsyo man sa maabot na Disyembre ang manggaganang police station sa may pinakamagayon na Christmas lantern asin Belen. Kay balan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 25 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.